Walang pagkain oh, puro tubig. Ano kaya magloob-looban dyan? Baba muna, baba. Patong kayo ng patong dyan, wala namang pagkain. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Isang panibagong araw ng pagpo-farming na naman tayo ngayon guys. So ang gagawin natin ngayon guys, dahil sunod-sunod yung pag-ulan ng mga nakaraang araw, nakita ko itong mga manok natin parang merong maraming kuto. So yun yung gagawa natin ng paraan ngayon guys. Kasi ngayong araw is paliliguan natin sila. Hindi ko alam kung kaya kong paliguan lahat to guys, kasi sobrang dami nila. Hindi ko alam, meron pa dun sa kabila yung ating last batch. Hindi ko alam kung kakayanin kong lahat paliguan. So susubukan kong paliguan to lahat guys ngayon. Siyempre para mas maganda kasi yung sa manok guys, pagka walang kuto, walang nararamdaman yung manok nating kate, para makakonsentrate sila sa pagkain, sa tulog, makakonsentrate sila sa pagtulog. Yun yung isang disadvantage kapag yung mga manok natin is may kuto. Ayun, usap. Kala siguro nila bibigyan ko sila ng pagkain, pero paliliguan natin. Tara guys. Susunod sa akin itong mga manok na to. Op! Hindi kayo! Lina! Hoy! Yan o. Bilis! Bilis! Ayan na sila guys oh. Wala mo ng pagkain ngayon ha. Paliliguan ko lang kayo. So ito yung gamit kong kuan guys, pangliligo natin, wash out ng ulan. Haluin lang natin guys. Okay, sana kayanin ko yung dami ng mga Rhode Island natin para matapos natin ngayong araw. Kung hindi ko matapos to ngayong araw, gusto sa kabilang batch, baka bukas na lang sa kabilang batch. Nakakala nyo pagkain to ha. Hindi to pagkain. Akala nila may pagkain. Doon kayo. Aray. Dito. Oh, ano? Walang pagkain oh, puro tubig. Ano kaya magloob-looban dyan? Baba muna, baba. Patong kayo ng patong dyan, wala namang pagkain. Guys, pinaguguluhan na yung ating camera. Hey! Guys! Ano yung pagguguluhan yan? Ayan na guys oh. Ayun guys. Kailangan na talaga nating magpaligo ng mga manok natin paminsan-minsan, kasi hindi naman talaga natin alam yung panahon, yung mga kutok kailan darating. So at least laging malinis yung balahibo nila. Tinutuka-tuka ng manok. Uy!
Ayan guys, at least laging malinis yung balahibo nila, wala silang kuto. Hindi sila masyadong stress pag natutulog, pagka ganitong napaliliguan sila kasi pagtanggal to ng kuto guys eh. Hindi ko alam guys kung kayo kaya yung magpaligo ng ganitong daang-daang Rhode Island Red. Pero nakakapagod rin dahil yuko ng yuko. Pero ayos lang yan. Para sa mga manok natin, kailangan natin magsakripisyo. Kasi yan sa mga teknik. Kapit! Ito guys, itong babae ito siguro malapit na itong mangitlog, kulang pa sa buwan, pero maganda, sobrang ganda, maganda yung babae na to, sobrang kintab nung balahibo. Yan, nabakan nyo lang guys, pipili tayo ng mga breeder para pang breed natin para makapag-produce tayo ng magandang sisiw. Ito maganda tong babae na to guys, gusto nyo ba? Sa inyo na. Ito lalaki, malaki rito guys. Ayan o. Kita nyo naman, di ba? So mga 4 months pa lang to lahat guys. Mga 4 months pa lang to pero malalaki. Alam nyo guys, ganito rin yung ginagawa namin sa mga pangsabong na manok namin kasi hindi nyo na itatanong, doon ako nauna guys. High school pa lang ako, nagsasabong na ako. Tapos hanggang sa ganito, napamahal na rin ako sa free range. Kaya kung anong ginagawa namin dun sa pangsabong, yun ang ginagawa ko ngayon dito. Malikot. Ang hirap pala guys pag mag-isa ka lang. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa farm. Ang bala ko dito is every once in 2 months magpapaligo tayo lagi ng ganitong paligo pang patanggal ng kuto. Hindi natin araw-arawin, hindi weekly, hindi basta once, isang beses lang sa 2 buwan. Yan tayo magpapaligo lagi guys para komportable yung mga chicken natin. Ayan, mga future breeder. So malapit ko na itong mabenta. Meron ng
Meron nung pailan-ilan guys na nagtatanong sa akin. So, tungkol naman dun sa egg production, antay-antay lang kayo. Darating din tayo dyan. So guys, tapos ko ng paliguan yung mga Rhode Island natin. Meron lang akong hindi sinali. Yung medyo makikinis pa yung mga balahibo. Hindi ko muna sila sinali kasi isa rin, hindi ko sila mahuli. Kasi lumalapit lang sila sa akin kapag kailangan nila ng pagkain. Pero pagka walang pagkain, wala, dead ma guys. So ayan yung ating mga Rhode Island. Yan sila. Eh doon, pati doon sa gilid. Ayun yung malaki. Actually hanggang dito yung ating kuan guys, yung ating net. Yan, sa panglalaking malaki. Parang maliit lang yan sa video guys, pero pag nakita yung personal, yung laki. Yung iba na giniginaw yung iba, oh, nagtatago, ayun, oh. So at least guys, nakapagligo na tayo, papangontra sa kuto para mawala yung mga kuto nila. Kahit sinong breeder guys, alam nyo, kahit sinong breeder ang tanungin nyo, kailangan talagang paliguan yung mga manok natin. Kahit na backyard o kaya maliit na backyard o free range sa likod lang ng bahay ninyo, kailangan din magpaligo kasi kailangan ding maging presko yung katawan ng ating mga manok. Hindi lang laging kain tapos tulog, kain, tulog. Kailangan na nating alagaan sila guys, kasi itong mga Rhode Island Red, pagdating ng panahon, ito rin yung magbibigay sa atin ng swerte. Para sa akin guys, para sa akin bilang isang farmer, kung ano man yung nakakapagpasaya sa inyo bilang isang farmer, balang araw, yun din yung magbibigay ng swerte sa inyo. Tandaan nyo yan guys. Ayan, o. Pagod guys. Tara. Tingnan natin sila dun sa gilid para makita natin kung anong ginagawa nila. Ito sila guys. Ayan, o. Maginaw? Ginaw ba? Nanginginig pa yung iba. Siguro yung ating last batch is tsaka na muna guys, kasi baka hindi nakayanin ng oras. Baka maabutan tayo ng hapon, is baka lamigin pa sila sa gabi. Marami ng breeder guys na ganito yung ginagawa. Hindi lang naman ako. Halos naman lahat halos na lahat. Kahit yung mga first timer na breeder, ganun din naman yung ginagawa. Kaya ayan, alam nila yung mga dapat gawin sa mga manok para mapanatiling maganda, mapanatiling malusog, mapanatiling malinis yung katawan. Siyempre para pagdating ng panahon, pag may gustong bumili is, alam nyo yun, kita yung manok na maganda, ganda nito ah, parang ganun ba? So yun guys, maraming salamat sa panonood. Shout out pala lahat sa mga ka-free range natin, yung mga kasama ko sa Taiwan, lahat ng mga ka-free range natin dyan. So shout out sa yung lahat, Ipay, Kadagul, Bike New One. So marami akong gustong i-shout out kasi hindi ko sila maisa-isa guys. So maraming salamat guys sa mga gustong magpa-shout out. Mag-comment na kayo sa baba. Sa susunod na video, isa-shout out natin kayo. So maraming salamat guys. Happy farming. Bye bye.